Mga kababaihan at mga Ginoo, makinig kayo sa akin. Kung naramdaman mo na ang buhay ay higit na mahirap sa iyo kaysa sa iba, kung nagtanong ka na kung bakit may mga hinamak ka kahit walang dahilan, o kung bakit nagbubukas ang mga pinto kapag handa ka na sanang sumuko, pakinggan mo ito ng mabuti. Ang mga nararanasan mo ay hindi nagkataon lamang, hindi ito swerte, ito ay pabor. Pero pakikalinawan natin, ang pabor ay hindi laging dumarating na puno ng ginhawa at kasiyahan. Dumadating ito kasabay ng mga laban, pagsubok, at minsan ay pag-iisa. Kung ikaw ay isang babaeng palaging hindi nauunawaan, palaging lumalaban sa mga bagyo, pero kahit paano ay laging bumangon, para sa iyo ang mensaheng ito, kailangan mong marinig ito dahil kapag nakilala mo na ang mga palatandaan, hindi mo na muling pagdududahan ang iyong landas. Samahan mo ako hanggang sa dulo ng mensaheng ito dahil ang mga ibubunyag ko ay magbabago sa paraan ng pagtingin mo sa iyong mga pakikibaka, sa iyong paglalakbay at sa iyong kapalaran. Ang buhay ay may paraan ng pagsubok sa mga hinintuan para sa mas dakilang layunin. Kung ikaw ay isang babaeng nagtiis ng sakit, mga pagkabigo at mga hamon na sana'y bumuwag sa iba pero patuloy kang bumangon, unawain mo ito. Ang meron ka ay hindi ordinaryo. Hindi ito basta lakas. Hindi rin basta katatagan. Ito ay mas malalim. Ito ay banal. May dahilan kung bakit ka nakaligtas sa mga bagay na hindi kayang tiisin ng iba. Ang buhay pamtataksil, ang mga sugat sa puso, ang mga pagkawala. Hindi lamang ito mga random na pangyayari. Ang mga ito ay nilayon upang hubugin ka, pagandahin ka, at ihanda ka para sa mas malaking layunin. Maraming nagnanais ng pabor, pero iilan lamang ang kayang harapin ang kasama nito. Ang pabor ay hindi lamang nagdadala ng mga biyaya, nagdadala rin ito ng mga laban, nagdadala ito ng mga pagsubok na idinisenyo upang patunayan kung handa ka na talaga para sa buhay na itinakda para sa iyo. Isipin mo ang lahat ng pagkakataong naramdaman mong gusto mo na sanang sumuko pero hindi mo ginawa. Ang mga sandaling parang dinudurog ka ng bigat ng mundo pero kahit paano ay nagpatuloy ka. Hindi ka binigyan ng madaling daan pero binigyan ka ng lakas upang lakbayin ito. May isang bagay sa loob mo na ayaw magpabuwag, ayaw magpatalo, na nagsasabi sa iyo na kahit anong mangyari, hindi ka susuko. Hindi iyon basta kalooban. Iyon ay pabor, nakaharap ka na ng mga sitwasyong umubos sa iyo, emosyonal, mental, at maging pisikal. May mga umalis sa buhay mo. May mga hinintuan mo ng katapatan pero ikaw pa ang sinaktan. Hinintuan ka, hindi naunawaan at hinusgahan dahil sa paraan ng iyong pag-iisip, sa iyong kilos, sa paraan ng iyong pamumuhay. Pero hayaan mo akong sabihin sa iyo, bawat babaeng dakila, bawat babaeng gumawa ng malaking epekto ay dumaan sa mga panahong naramdaman niyang mag-isa na parang walang nakakaunawa sa kanya. Yun ay dahil ang pagiging itinakda ay nangangahulugang hindi ka magkakasya sa karamihan. Balikan mo ang iyong buhay at tingnan ang mga pattern. Sa bawat pagkakataong akala mo ay nasa dulo ka na ng iyong lakas, nakahanap ka ng kapangyarihang hindi mo alam na meron ka. Sa bawat pagkakataong akala mo ay nawala na ang lahat, kahit paano ay naitayo mo muli, hindi iyon swerte. Iyon ay ang katatagan, nadala ng pagiging pinaboran. May mga hinintuan lamang ng kalahati ng mga pinagdaanan mo, pero sila ay natigil pa rin, nawawala pa rin. Pero ikaw, patuloy kang umusad, nakahanap ka ng paraan para magpatuloy. Kahit na may lahat kang dahilan para sumuko, hindi iyon normal. Iyon ay palatandaan na may mas dakilang layunin ang buhay mo at narito ang kailangan mong maunawaan. Ang pabor ay hindi nangangahulugang magiging madali ang buhay mo. Hindi ito nangangahulugang libre ka sa pakikibaka. Sa katunayan, madalas ay kabaligtaran nito. Ang mga hinintuan ng pinakamaraming pabor ay dumaraan sa pinakamabibigat na laban. Sila ang nagtitiis ng pinakamatitinding pakikibaka.
Hindi dahil sila ay pinarurusahan, kundi dahil sila ay hinahanda. Isipin ang isang diamante. Hindi ito nagiging mahalaga kung walang pressure. Hindi ito nagniningning kung hindi hinasa. Masakit ang proseso, pero ang resulta ay isang bagay na bihira at walang kapantay. Iyon ay ikaw, lahat ng pinagdaanan mo. Bawat hamon, bawat pagkawala, bawat pagkakataong kailangan mong itayo ang sarili mula sa lupa. Lahat iyon ay bahagi ng iyong pagpapakabuti. Lahat iyon ay nilayon upang gawin kang babaeng itinakda kang maging. At kahit paano, kahit na dumaan ka sa lahat ng yon, nandito ka pa rin. May mga pangarap ka pa rin. May apoy pa rin sa loob mo para magpatuloy. Iyon lamang ay sapat na upang sabihin sa iyo na may espesyal sa iyo. Dahil kung wala kang pabor, matagal ka nang sumuko. Ang mundo ay puno ng mga tao na pumapayag na makontento, mga tumigil sa paglaban para sa kanilang sarili, mga hinintuan ng buhay na bumuwag sa kanila. Pero ikaw, iba ka. Ikaw ang uri ng babaeng tumatanggi na tukuyin ng kanyang nakaraan. Ang uri ng babaeng gumagamit ng sakit bilang gasolina na ginagawang pagkabangon ng mga pagkabigo. Baka hindi mo ito makita ngayon, pero lahat ng pinagdaanan mo ay hindi kailanman nilayon upang sirain ka. Ito ay nilayon upang iposisyon ka, upang palakasin ka, upang kapag dumating ang mga biyaya, handa ka na sanang tanggapin ang mga ito. Kaya sa susunod na magtaka ka kung bakit ka hinintuan ng buhay ng ganoong mga pagsubok, tandaan mo ito. Hindi ka kailanman itinakda para sa ordinaryong buhay. Hinintuan ka para sa isang bagay na mas dakila, at lahat ng pinagdaanan mo ay patunay nito. Ang iyong katatagan ay hindi lamang lakas. Ito ay palatandaan. Ang marka ng isang babaeng pinaboran. At kapag lubos mo na itong naunawaan, titigil ka na sa pagdududa sa iyong paglalakbay at magsisimula kang yakapin ito dahil ang mga pakikibaka ay pansamantala lamang. Pero ang pabor sa iyong buhay, iyon ay magpakailanman. Palagi kang naramdaman na iba, kahit na napapalibutan ka ng mga tao, kahit na bahagi ka ng isang grupo. May isang bagay sa loob mo na nagpaparamdam na parang hindi ka lubos na kabilang. Hindi ito dahil hindi ka sapat, hindi dahil may kulang sa iyo. Sa katunayan, kabaligtaran ito. Iba ang paraan ng pagtingin mo sa mga bagay. Iba ang pagproseso mo sa mundo, sa paraang hindi maunawaan ng iba. Dahil dito, madalas kang napunta sa isang landas na naramdamang malungkot, pero hayaan mo akong sabihin sa iyo, ang kalungkutang iyon ay hindi kailanman pagkakamali. Hindi ito parusa, ito ay palatandaan na ikaw ay itinakda. Dahil kapag tinawag ka para sa isang bagay na mas dakila, hindi ka makakalakad sa parehong landas ng iba. Hindi mo magagawa ang ginagawa ng lahat. Hindi ka maapektuhan ng mga bagay na nakakaapekto sa mundo. Ang pagkakahiwalay na yon, ang pakiramdam na iba ka, ay palaging sinadya. Balikan mo ang iyong buhay. Ilang beses kang sumubok na magkasya, pero naramdaman mo pa rin na wala sa lugar. Ilang beses kang sumubok na maging katulad ng iba, pero napagtanto mo na hindi iyon ang itinakda kang maging. Hindi iyon nagkataon. Iyon ay proteksyon. Dahil kapag ikaw ay pinaboran, hindi mo kayang hayaang hubugin ka ng kahit ano. Hindi mo kayang hayaang makapasok ang kahit sino sa iyong espasyo. Napansin mo siguro na kahit gaano mo kamahal ang mga tao, kahit gaano karaming pagmamahal ang ibinuwis mo, may mga pagkakataong biglang gumuho ang ilang relasyon. Ang mga pagkakaibigang akala mo ay matatag ay biglang nagkaroon ng distansya. Ang mga hinintuan mo ng tiwala ay biglang umalis. At minsan ay parang hindi makatarungan. Tinanong mo ang sarili mo, bakit iniiwan ako ng mga hinintuan ko ng pagmamahal? Bakit palagi akong naglalakad mag-isa? Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang dahilan kung bakit umalis ang ilang tao ay dahil hindi sila itinakda na manatili? Paano kung sabihin ko sa iyo na kailangang alisin ang ilang tao sa buhay mo dahil hindi nila kayang sumama sa pupuntahan mo? Kapag itinakda ka para sa isang bagay na mas dakila, hindi lahat ay kayang tanggapin ito. Hindi lahat ay maunawaan ito. At hindi lahat ay nararapat na maging bahagi nito.
Isipin mo ang mga pagkakataong sinubukan mong panghawakan, ang mga taong hindi na nagsilbi sa iyo. Isipin mo ang mga sandaling hinintuan mo ng pagmamahal, suporta o pagkakaibigan, ang mga taong hindi kayang ibigay ito sa iyo. At pagkatapos ay isipin mo kung ano ang nangyari nang tuluyan mo na silang binitawan. Gumuho ba ang buhay mo o nakahanap ka ng bagong uri ng kapayapaan? Iyon ang pattern ng isang hinintuan ng pabor. Ang mga tao ay darating at aalis. Pero sa bawat pag-alis ng isang tao, lumalago ka. Sa bawat pagkakahiwalay mo sa isang tao, lumalakas ka. Dahil ang pabor ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang natamo mo, kundi tungkol din sa kung ano ang nawala sa iyo. Ito ay tungkol sa pagpapakabuti, tungkol sa pag-alis ng mga maling impluensya upang lubos kang makapasok sa buhay na itinakda para sa iyo. Maaaring may mga pagkakataong nagtataka ka kung bakit kailangan mong tahakin ang landas na ito ng mag-isa. Maaaring may mga gabing naramdaman mo na walang tunay na nakakaunawa sa pinagdadaanan mo, pero hayaan mo akong ipaalala sa iyo. Hindi ginagawa ang mga diamante sa mga masikip na lugar. Nabubuo ang mga ito sa pinakamalalim, pinakamadilim na lugar, sa ilalim ng pinakamatinding pressure. At kapag lumitaw ang mga ito, nagniningning sila sa paraang walang ibang makakapantay. Yun ang nangyayari sa iyo. Itinatakda ka, hinuhubog at pinapalakas. Inilalagay ka sa posisyon kung saan maririnig mo ang sarili mong boses, kung saan mabubuo mo ang sarili mong lakas, kung saan maaari kang maging eksakto, kung sino ang itinakda kang maging. Minsan ay malungkot ang prosesong iyon, pero ang kalungkutang iyon ay hindi aksidente. Ito ay bahagi ng paglalakbay. Kaya sa susunod na maramdaman mo na parang hindi ka kabilang, sa susunod na maramdaman mo na naglalakad ka mag-isa sa landas na ito, ipaalala mo sa sarili mo ito. Hindi ka iniiwan, itinataas ka, hindi ka inaabandona, pinoprotektahan ka. Dahil kapag ikaw ay pinaboran, hindi mo kayang palibutan ng kahit sino, hindi mo kayang maimpluwensyahan ng maling boses, hindi mo kayang hayaang maubos ang iyong enerhiya ng mga taong hindi nakaayon sa iyong layunin. Darating ang panahon na magkakaroon ng saysay ang lahat kapag titingnan mo ang nakaraan at marerealize mo na ang bawat pagkakahiwalay ay isang biyaya. Kapag makikita mo na ang bawat pagkawala ay nagbibigay daan sa isang bagay na mas dakila, sa sandaling iyon, hindi mo na muling pagdududahan kung bakit kailangan mong maglakad ng mag-isa, dahil mauunawaan mo na hindi ka naman talaga nag-iisa. Ikaw ay inilalagay lamang sa posisyon para sa isang bagay na higit pa sa iyong inakala. Hindi ka nagpapakontento. Iyon ang palaging naging katangian mo. Kahit gaano kahirap ang buhay, kahit gaano ka-tempting ang pumili ng madaling paraan, tumatanggi kang tanggapin ang mas mababa kaysa sa alam mong nararapat sa iyo. At iyon ay bihira dahil sa mundong puno ng mga taong nagkokompromiso sa kanilang mga pangarap, sa kanilang mga prinsipyo, sa kanilang halaga. Ikaw ay nananatiling matatag. Hindi mo ibinababa ang iyong pamantayan para lamang magkasya. Hindi mo tinatanggap ang mediocrity dahil lang mas madali ito. Patuloy kang umuusad kahit na mahirap, kahit na nangangahulugan itong maglakad ng mag-isa. Pero maging tapat tayo, ang lakas na iyon, ang ayaw magpatalo ay may kapalit. Ginawa ka nitong iba. Ginawa nitong hindi ka nauunawaan ng iba. May mga tumawag sa iyo na masyadong mapili, masyadong malaya, masyadong marami. Nagtataka sila kung bakit hindi mo na lang tinatanggap ang ibinigay ng buhay, kung bakit hindi ka na lang sumasabay sa karamihan. Pero ang hindi nila naiintindihan ay kapag ikaw ay pinaboran, hindi mo kayang magpatalo. Kapag tinawag ka para sa isang bagay na mas dakila, hindi mo kayang sayangin ang oras sa mga bagay na mas mababa sa iyo. Nakita mo na kung ano ang nangyayari kapag nagpapakontento ang mga tao. Nakita mo ang mga nanatili sa mga trabahong umuubos sa kanila, sa mga relasyong sumisira sa kanila.
sa mga sitwasyong nagpapakulong sa kanila. Nakita mo ang mga sumuko sa kanilang potensyal dahil natakot silang abutin ang higit pa at nagdesisyon ka na hindi iyon magiging ikaw. Nagdesisyon ka na mas gugustuhin mong maghirap para sa isang bagay na dakila kaysa manatiling komportable sa isang bagay na ordinaryo. Ang ganitong uri ng pag-iisip ay hindi karaniwan. Kailangan ng tapang upang lumayo sa mga bagay na hindi nagsisilbi sa iyo. Kailangan ng lakas upang humingi ng higit pa, upang maniwala na karapat-dapat ka sa isang bagay na mas maganda. At ang lakas na iyon ay patunay ng isang bagay na makapangyarihan, patunay na hindi ka basta kahit sino, patunay na may isang bagay sa loob mo na tumatangging maging ordinaryo. Isipin mo ang lahat ng pagkakataong maaari kang nagpatalo pero hindi mo ginawa. Ang mga relasyong iniwan mo dahil alam mong hindi sila tama para sa iyo. Ang mga oportunidad na tinanggihan mo dahil hindi sila nakaayon sa iyong layunin. Ang mga sandaling pinili mo ang paglago kaysa sa kaginhawaan. Kahit na masakit ito, ang mga desisyong iyon ay hindi madali pero kailangan. Dahil sa bawat pagkakataong pinili mong hindi magpatalo, lumalapit ka sa buhay na itinakda para sa iyo. Alam mo kung ano, madaling ibaba ang iyong pamantayan kapag mahirap ang buhay. Madaling kumbinsihin ang sarili na baka masyado kang umaasa, na baka dapat mong tanggapin na lang ang kaya mong makuha. Pero sa kaibuturan ng puso mo, alam mo na hindi iyon ang landas na itinakda para sa iyo. Alam mo na ang dahilan kung bakit napakalakas ng damdamin mo tungkol sa nararapat sa iyo ay dahil itinakda ka para sa higit pa. Hindi lahat ay makakaunawa sa iyong pag-iisip. May mga sasabihin na masyado kang mataas ang pamantayan, na dapat mong itigil ang pagiging mahirap. Pero ang mga boses na iyon ay galing sa mga nagpatalo na sa kanilang buhay. Mga nakumbinsi ang sarili na hindi nila makakamit ang higit pa. At gusto nilang maniwala ka rin sa ganoon. Huwag mo silang pakinggan. Huwag hayaang maging limitasyon mo ang kanilang mga limitasyon. Dahil ito ang totoo. Kapag tumanggi kang magpatalo, maaaring kailangan mong maghintay ng mas matagal para sa nararapat sa iyo. Maaaring kailangan mong dumaan sa mga panahon ng kalungkutan, mga panahon ng kawalan ng katiyakan. Pero kapag dumating na ang itinakda para sa iyo, sulit na sulit ito. Hindi mo kailangang pilitin ito. Hindi mo kailangang ikompromiso ang iyong mga prinsipyo. Ito ay magkakasya ng perpekto sa kung sino ka dahil ito ay palaging itinakda para sa iyo. Kaya huwag kang magduda sa sarili mo. Huwag pagdudahan kung bakit napakalakas ng damdamin mo tungkol sa mga hinintuan mo. Ang pagnanais na iyon para sa higit pa, ang pagtanggi na tumanggap ng mas mababa ay hindi kayabangan, hindi katigasan ng ulo. Ito ay palatandaan na hindi ka katulad ng iba, palatandaan na ginagabayan ka patungo sa isang bagay na mas dakila. Hindi ka kailanman itinakda para sa ordinaryong buhay. Hindi ka kailanman itinakda na magpatalo sa mga relasyon, karera, o oportunidad na hindi lubos na nakaayon sa kung sino ka. At ang katotohanan na napakalalim ng nararamdaman mo tungkol dito, ang katotohanan na palagi mong alam na itinakda ka para sa higit pa ay lahat ng patunay na kailangan mo. Kaya patuloy na panatilihin ang mataas na pamantayan, patuloy na lumayo sa mga bagay na hindi nagsisilbi sa iyo, patuloy na maniwala na darating ang itinakda para sa iyo. Dahil kapag dumating ito, marirealize mo na ang bawat sandali ng paghihintay, bawat sakripisyo, bawat malungkot na gabi ay naghahanda sa iyo para sa isang bagay na sulit ang bawat segundo. May isang bagay sa iyo na nakakaakit sa mga tao. Baka hindi nila lubos na maipaliwanag, pero nararamdaman nila ito. Nasa paraan ng pagdadala mo ng sarili, sa paraan ng pagsasalita mo, sa paraan ng pagharap mo sa buhay. May presensya ka na humihikayat ng atensyon, hindi dahil hinintuan mo ito, kundi dahil ito ang tunay na ikaw. At ang ganitong uri ng presensya, ito ay bihira, ito ay makapangyarihan. Ito ay hindi maikakaila. Napapansin ng mga tao kapag pumasok ka sa isang silid, kahit na tahimik ka, hindi mo kailangang maging pinakamaingay.
Hindi mo kailangang labanan ang atensyon. Ito ay kusang napupunta sa iyo. May mga humahanga dito, may mga naiinggit, pero walang makakapansin nito. At hindi ito tungkol lamang sa kumpiyansa, hindi lamang tungkol sa itsura o pananamit mo. Ito ay mas malalim kaysa doon. Ito ang enerhiyang dala mo. Ang paraan ng pagpaparamdam mo sa mga tao. May isang bagay sa iyo na nagpapapansin sa mga tao. Nagbibigay inspirasyon ka. Nagpapaisip ka sa kanila. Hinintuan mo sila kahit na hindi ka nagsasalita. Pero narito ang bagay. Ang ganitong uri ng presensya, ang ganitong uri ng pabor ay hindi dumarating ng walang hamon. Kapag ikaw ay namumukod tangi, iba-iba ang reaksyon ng mga tao sa iyo. May mga hahanga sa iyo, may mga maatraksyon sa iyong enerhiya at gustong makasama ka. Pero ang iba, mararamdaman nila ito bilang banta. Susubukan nilang ibagsak ka, susubukan nilang pagdudahan ka. Hindi dahil may mali kang ginawa, kundi dahil ang presensya mo ay nagpapaalala sa kanila ng kung ano ang hindi nila kaya. Napansin mo siguro na iba ang kilos ng ilang tao sa paligid mo. May mga masyadong mabait, parang sinusubukang makuha ang iyong pagsang-ayon. Ang iba naman ay parang malamig o malayo kahit walang dahilan. Hindi ito tungkol sa iyo. Tungkol ito sa kanila. Tungkol sa kung paano naapektuhan ng presensya mo ang kanilang sarili. May mga magmamahal sa iyo kahit hindi nila alam kung bakit. Ma-attraction sila sa iyong enerhiya. Mai-inspire sa iyong lakas. Maaliw sa iyong kabaitan. Pero ang iba ay magtatanim ng galit sa iyo dahil sa parehong mga dahilan. Susubukan nilang humanap ng pagkukulang. Ibabagsak ka. Kumbinsihin ang iba na hindi ka kung ano ang ipinapakita mo. Hindi dahil naniniwala sila rito, kundi dahil hindi nila kayang tanggapin na nagniningning ka sa paraang hindi nila naiintindihan at dito nahihirapan ng marami. Dito nagsisimulang maging mabigat ang bigat ng iyong presensya. Maaaring magtaka ka kung bakit hindi ka gusto ng ilang tao, kung bakit may mga nagdadala ng drama sa buhay mo. Kahit wala kang ginawa, kundi ang maging ikaw, maaari ka ring magsimulang magduda sa sarili. Magtanong kung kailangan mong bawasan ang iyong liwanag, kung kailangan mong magpaliit para lang maging komportable ang iba. Pero hindi mo ibinigay ang presensyang ito, ang pabor na ito, para lamang itago ito. Hindi ka itinakda para maging isa sa karamihan. Hindi ka itinakda para magpaliit, para lang maging mas malaki ang iba. Ang presensya mo ay isang regalo, isang responsibilidad, isang palatandaan na itinakda kang mamuno, magbigay inspirasyon, at tumayong matatag kahit sino pa ang nanonood. Hindi laging madali ang pakiramdam na ito. May mga araw na mararamdaman mo na mas simple kung maging invisible, na mas maayos ang buhay kung maglalaho ka na lang sa background. Pero iyon ay hindi ikaw at sa kaibuturan ng puso mo. Alam mo yon. Kaya huwag kang mag-apologize sa paraan ng pagpasok mo sa isang silid at pag-aari mo ito. Huwag kang mag-apologize sa pagpaparamdam ng discomfort sa iba. Sa pamamagitan lamang ng pagiging ikaw. Kung ang presensya mo ay nakakabother sa kanila, hindi iyon ang iyong problema na kailangang ayusin. Iyon ay isang bagay sa kanila na kailangan nilang harapin. Tumayo kang matatag sa kung sino ka. Dali ng enerhiya mo ng may kumpiyansa. Hayaang ma-inspire ang mga tamang tao sa iyo at hayaang magpakita ang mga maling tao. Pero huwag kailanman magpaliit para lang maging mas malaki ang iba. Itinakda kang maging kakaiba. Itinakda kang mamuno. Itinakda kang magningning. Nakaharap ka na ng mga bagyong bubuwag sa karamihan ng mga tao. Dumaan ka na sa apoy at lumabas sa kabilang dako na mas malakas kaysa dati. Hinintuan ka ng buhay ng mga pagsubok na hindi maunawaan ng marami. Pero narito ka pa rin, nakatayo. Patuloy na umuusad, patuloy na tumatangging sumuko. Hindi iyon aksidente, hindi iyon swerte. Iyon ay katatagan. At ang katatagan ay hindi isang bagay na ipinanganak ka na. Ito ay isang bagay na natamo mo sa bawat laban, bawat sugat sa puso, bawat sandali kung saan maaari kang hinintuan ng buhay na bumuwag sa iyo, pero hindi mo hinintuan. Balikan mo ang mga sandaling sinubukang sirain ka, ang mga pagkakataong naramdaman mo na wala ka nang maibibigay,
Ang mga panahong ang bigat ng buhay ay napakadurog sa iyo na nagduda ka kung makakapagpatuloy ka pa. Naalala mo ang mga sandaling yon, hindi ba? Dahil hindi lamang sila mahirap, sila ang mga naghubog sa iyo. Sila ang mga nagpakita kung sino ka talaga. Hindi mo lamang niligtasan ang mga bagyong iyon, lumago ka sa kanila, naging mas matalino ka, naging mas malakas ka, naging isang hindi madaling maguluhan. At yun ang dahilan kung bakit iba ang tingin sa iyo ng mga tao. Hindi nila laging naiintindihan kung ano ang tungkol sa iyo, pero nararamdaman nila ito. Nararamdaman nila na hindi ka katulad ng iba, na may dala kang isang bagay na mas malalim, isang bagay na hindi mabubuwag. Ang ganitong uri ng lakas ay hindi nagmumula sa madaling buhay, ito ay nagmumula sa pagiging hinintuan, sa pagkakalagay sa mga sitwasyong wala kang ibang pagpipilian kundi ang lumaban, wala kang ibang pagpipilian kundi ang tiisin. At dahil ginawa mo ito, dahil tumanggi kang hayaang tukuyin ka ng mga paghihirap na iyon sa negatibong paraan, ngayon ay may presensya kang hindi maikakaila. Pero narito ang bagay, kapag napakarami na ang pinagdaanan mo, kapag nakaligtas ka sa mga bagay na hindi maisip ng karamihan, binabago ka nito. Binabago nito ang paraan ng pagtingin mo sa mundo. Hindi mo na tinotolerate ang mga bagay na umuubos ng iyong enerhiya. Hindi mo na inaaliw ang mga taong hindi gumagalang sa iyong kapayapaan. Hindi mo na sinasayang ang oras sa mga bagay na hindi nakaayon sa iyong layunin. Dahil kapag lumaban ka para muling buuin ang sarili mo, hindi mo na basta hinintuan ng kahit sino o kahit ano na sirain ka muli. Hindi lahat ay makakaunawa sa iyong lakas. May mga makakakita nito bilang nakakatakot. May mga magkakamali na ang iyong katatagan ay malamig, ang iyong mga hangganan ay kayabangan. Hindi nila napapansin na ang dahilan kung bakit mo dinadala ang sarili mo sa ganitong paraan, ang dahilan kung bakit tumatanggi kang magpatalo, ay dahil natuto ka sa mahirap na paraan na hindi lahat ay itinakda para sa iyo, na ang ilang laban ay nilayon upang turuan kang lumayo, na ang ilang tao ay hindi kailanman itinakda na manatili. Maaring makita mo ang sarili mong lumalampas sa mga tao, lugar, sitwasyon. At iyon ay okay. Iyon ay bahagi ng proseso. Ang paglago ay kasabay ng pagkakahiwalay. Ang lakas ay kasabay ng mga aral. Hindi ka na ang dating ikaw at hindi ka dapat maging ganoon. Yang mga bagay na dating bumubuwag sa iyo ay wala ng kapangyarihan sa iyo. Ang mga opinyon na dating kumokontrol sa iyo ay wala ng halaga. Iyon ang nangyayari kapag napakabuti ka na sa apoy. Lumalabas kang hindi natitinag, hindi naaabala, at walang takot. At ang ganitong uri ng lakas, ang ganitong uri ng katatagan ay bihira. Ito ay nagpapakita sa iyo. Ito ay nagpapapansin sa mga tao. Kahit na wala kang sinasabi, naging isang hindi madaling mabuwag. At yun ang dahilan kung bakit patuloy kang hinintuan ng buhay. Dahil ang bawat hamon ay isa lamang paalala na hinintuan ka para sa higit pa. Kaya huwag kang mag-apologize sa iyong lakas. Huwag kang magpaliit para maging komportable ang iba. Ang mga tamang tao ay gagalang dito. Yung mapakaumbaling tao ay magpapakita ng kanilang sarili. Pero ikaw, patuloy kang tumayo. Patuloy kang umuusad dahil kahit ano pa ang susunod, napatunayan mo na ang isang bagay, hindi ka mabubuwag, makapangyarihan ang iyong intuisyon, hindi ito basta pakiramdam. Ito ay isang puwersa, isang alam, isang malalim na kamalayan na nagsasalita sa iyo sa paraang hindi kailanman magagawa ng lohika. Naramdaman mo na ito, hindi ba? Ang kutob na nagsasabi sa iyo na may mali, ang boses sa loob mo na nagbabala sa iyo tungkol sa isang tao bago pa nila ipakita ang kanilang tunay na kulay, ang hindi matitinag na pakiramdam na nagsasabi sa iyo na gumalaw, umalis, baguhin ang direksyon, kahit na hindi mo lubos na nauunawaan kung bakit at sa bawat pagkakataong hindi mo ito pinansin. Nagbayad ka ng presyo, natuto ka, minsan sa mahirap na paraan, na ang iyong intuisyon ay hindi isang bagay na dapat baliwalain. Hindi ito random. Hindi ito isang bagay na dapat pagdudahan.
Ito ang iyong gabay sa loob, ang iyong proteksyon, ang iyong direktang koneksyon sa kung ano ang itinakda para sa iyo at kung ano ang hindi. At kapag nagsimula kang magtiwala dito, tunay na makinig dito. Nagbabago ang iyong buhay sa mga paraang hindi mo inakala. Magtatanong ang mga tao sa iyo. Tatanungin nila kung bakit ka gumawa ng isang tiyak na desisyon. Hihintuan nila ng paliwanag na hindi mo laging maipapahayag sa mga salita. Pero ang totoo, hindi mo kailangang bigyang katwiran ang alam mo sa iyong espiritu. Hindi mo kailangang ipaliwanag kung bakit ka lumayo sa isang bagay na maganda sa labas, pero mali sa kaluluwa mo. Hindi mo kailangang kumbinsihin ang sinuman sa kung ano ang nararamdaman mo, kung ano ang alam mo. Hindi lahat ay may ganitong regalo. Ang ilang tao ay gumagalaw ng bulag, umaasa lamang sa kung ano ang nakikita nila, sa kung ano ang maaari nilang kalkulahin, sa kung ano ang may saysay sa papel. Pero ikaw, iba ang galaw mo. Hindi mo lamang pinagkakatiwalaan ang nakikita mo, pinagkakatiwalaan mo ang nararamdaman mo. At ang kakayahang iyon ay makapangyarihan, iyon ay bihira, iyon ay isang bagay na hindi laging naiintindihan ng mga tao. Napansin mo ba kung paano naakit sa iyo ang ilang tao? Kung paano kanila hinintuan ng payo, ng kalinawan, ng direksyon? Ito ay dahil nararamdaman nila na iba ang pagtingin mo sa mga bagay. Napapansin mo ang hindi sinasabi, nakikilala mo ang mga pattern na hindi napapansin ng iba, nauunawaan mo ang mga bagay na lampas sa ibabaw. Pero narito ang hamon. Kapag dala mo ang ganitong antas ng kamalayan, kapag meron kang ganitong regalo ng intuisyon, maaari itong maramdaman bilang parehong biyaya at pasanin dahil hindi mo lamang nakikita ang kabutihan sa mga tao, nakikita mo ang katotohanan, nakikita mo ang kanilang intensyon, nararamdaman mo ang kanilang enerhiya, at minsan ang katotohanan iyon ay mabigat, minsan masakit. Maaring makita mo ang sarili mong lumalayo sa ilang tao kahit na hindi mo lubos na maipaliwanag kung bakit. Maaring maramdaman mo ang discomfort sa ilang lugar kahit na mukhang maayos ang lahat. Maaring mahirapan kang magkasya dahil hindi ka itinakda na sumunod sa karamihan. Itinakda kang gumalaw ng iba, mamuno, magtiwala sa mga hinintuan ng iba, at iyon ay maaring maging nakakabukod. Maari itong magpabagabag sa iyo, lalo na kapag sinasabi ng mundo na hindi totoo ang nararamdaman mo. Pero sa bawat pagkakataong nagduda ka sa sarili mo, sa bawat pagkakataong sumalungat ka sa boses sa loob mo, hindi ba't palagi mong napagtanto sa pagbabalik tanaw na tama ka? Kaya itigil mo na ang pagdududa sa alam mo sa kaibuturan, itigil mo na ang paghihintay ng patunay bago ka magtiwala sa sarili mo. Kung may nararamdamang mali, hindi iyon tama. Kung may isang bagay na patuloy na humihila sa iyong espiritu, pakinggan mo. Kung may nararamdamang hindi tama, iyon ay hindi tama. Hindi mo kailangan ng validasyon mula sa kahit sino. Hindi mo kailangan ng pahintulot para sundin ang iyong intuisyon. Hindi ka kailanman nabigo ng intuisyon mo. Ginabayan ka lamang nito patungo sa itinakda para sa iyo at palayo sa hindi para sa iyo. Ang tanging nagpapabigo sa iyo ay ang hindi pagtitiwala rito ng mas maaga kapag nagsimula kang lubos na yakapin ang regalong ito, kapag itinigil mo na ang pagwawalang bahala sa iyong mga instinto at nagsimula kang gumalaw ng may kumpiyansa sa alam mo. Nagbabago ang lahat, nagsisimula kang mag-align sa tamang mga tao, tamang mga lugar, tamang mga oportunidad. Itinitigil mo na ang pag-aaliw sa mga umuubos sa iyo. Itinitigil mo na ang pagpapaliwanag sa mga hindi kailanman makakaunawa. Itinitigil mo na ang pagsisikap na magkasya sa mga espasyong hindi kailanman itinakda para sa iyo. At iyon ang sandali na tunay kang nakapasok sa iyong kapangyarihan dahil ang babaeng nagtitiwala sa kanyang intuisyon ay hindi mapipigilan. Siya ay walang takot, gumagalaw siya ng may katiyakan, hindi siya humahabol. Siya ang umaakit, hindi siya nagmamakaawa. Siya ang nagdedesisyon, hindi siya nagpapaliwanag. Siya ang kumikilos. Kaya magtiwala ka sa sarili mo, magtiwala ka sa boses sa loob mo.
Magtiwala ka sa nararamdaman mo kahit na walang ibang nakakaunawa nito. Dahil ang regalong iyon, ang kamalayang iyon, ang alam na iyon, ay hindi kailanman nila yon upang magkaroon ng saysay sa kanila. Ito ay nilayon upang gabayan ka at sa sandaling simulan mong ganap na igalang ito nang walang pag-aalinlangan, nang walang pag-apologize, nang walang pagdududa. Ang iyong buhay ay hindi na magiging pareho. May isang bagay na iba sa iyo at sa kaibuturan ng puso mo. Alam mo ito, palagi mong alam ito. Iba ang galaw mo, iba ang pag-iisip mo. Hindi ka sumasama sa karamihan kahit gaano mo ito sinubukan. At iyon ay dahil hindi ka kailanman itinakda para doon. Kita mo, karamihan sa mga tao ay dumadaan sa buhay na hinintuan ng pagsang-ayon, hinintuan ng balidasyon, sinusubukang magkasya sa mga espasyong hindi kailanman idinisenyo para sa kanila. Pero ikaw, palagi mong naramdaman na nasa ibang landas ka. Palagi mong nadama na ang iyong paglalakbay ay hindi magiging katulad ng iba. At habang ang kamalayang iyon ay nagbibigay lakas, maari ring itong maging malungkot. May mga pagkakataong nagduda ka sa sarili mo. Nagtaka ka kung bakit gumuho ang ilang relasyon, kung bakit hindi nagbukas ang ilang pinto, kung bakit hindi mo kailanman lubos na naramdaman na kabilang ka. Pero ito ang totoo. Ang landas mo ay hindi kailanman itinakda para maging ordinaryo. Hindi ka kailanman itinakda na sumunod sa karamihan. Itinakda kang mamuno, maging kakaiba, itaas ang sarili sa ingay. At ang ganitong uri ng layunin, ito ay kasabay ng pag-iisa. Isipin mo ang mga pagkakataong sinubukan mong magkasya, nang ibinaba mo ang iyong pamantayan para tanggapin, nang pinatahimik mo ang boses mo para iwasang maging kakaiba. Hindi ito kailanman naramdamang tama, hindi ba? Dahil sa bawat pagkakataong ipinagkanulo mo ang sarili mo para lamang magustuhan, mas nawala ka. Sa bawat pagkakataong hinintuan mo ang pakiramdam na nagsasabi sa iyo na hindi ito para sa iyo, napunta ka sa mga lugar na umubos sa iyo sa halip na itaas ka, iyon ay dahil hindi ka katulad ng iba at hindi lahat ay itinakda na sumama sa iyo. Ang ilang tao ay hindi makakaunawa sa iyo. Ang ilang tao ay matatakot sa iyong enerhiya. Ang ilang tao ay lalayo dahil hindi nila kayang tanggapin ang iyong lakas, ang iyong pananaw, ang iyong presensya, at iyon ay okay. Hayaan mo silang umalis. Dahil habang mas hinintuan mo ang hindi itinakda para sa iyo, mas naaantala mo ang pagpasok sa kung ano ang para sa iyo. Kailangan mong maunawaan kapag dala mo ang isang bagay na espesyal, kapag ikaw ay itinakda, hindi ka para sa lahat. At yun ay isang magandang bagay dahil hindi ka nilikha para sa ordinaryong buhay, napapalibutan ng ordinaryong pag-iisip, nagpapakontento sa ordinaryong karanasan. Nilikha ka para sa higit pa, pero ang pagpasok doon ay nangangailangan ng pagbabago. Nangangailangan ito na itigil mo ang pagpapaliit sa sarili para maging komportable ang iba. Nangangailangan ito na itigil mo ang paghihintay ng pagsang-ayon mula sa mga hindi kailanman makikita ang iyong halaga. Nangangailangan ito na itigil mo ang pagpapaliwanag sa mga taong nakatuon sa pagkakamali, sa pag-unawa sa iyo. Ang mga tamang tao, ang mga itinakda para sa iyo, ay makikilala ka ng walang paliwanag. Makikita nila ang iyong liwanag nang hindi mo kailangang bawasan ito. Susuportahan ka nila nang hindi mo kailangang patunayan ang kahit ano. At hanggang hindi ka naka-align sa mga taong iyon, kailangan mong maging handang tumayo ng mag-isa. Maaring maging hindi komportable ito sa ilang pagkakataon. O magiging malungkot ito, pero ang kalungkutan ay hindi parusa. Ito ay paghahanda sa mga tahimik na sandaling yon, sa mga panahon ng pag-iisa. Doon mo tunay na natutuklasan kung sino ka. Doon mo pinapakabuti ang iyong pananaw. Doon ka lumalago sa hinintuan kang maging. Kaya itigil mo na ang paghihintay ng pag-aari sa mga lugar na hindi nakaayon sa iyo. Itigil mo na ang pagpilit ng mga koneksyon na hindi kailanman itinakda na tumagal. Itigil mo na ang pagdududa sa sarili mo dahil lamang naglalakad ka sa ibang landas. Hindi ka nag-iisa.
Ikaw ay itinakda lamang at iyon ay hindi isang bagay na dapat katakutan. Ito ay isang bagay na dapat yakapin dahil sa sandaling lubos mong tinanggap ito, sa sandaling itinigil mo ang paglaban sa kung sino ka. At nagsimula kang maglakad sa iyong layunin ng may kumpiyansa, nagbabago ang lahat, itinitigil mo na ang pangangailangan na ipaliwanag ang sarili mo, itinitigil mo na ang pag-aaliw sa mga hindi na nagsisilbi sa iyo, itinitigil mo na ang paghihintay ng pagmamahal, paggalang, at validasyon sa mga lugar na hindi makakapagbigay nito. At iyon ang sandali na tunay kang nagiging makapangyarihan. Iyon ang sandali na nakapasok ka sa isang buhay na nakaayon sa hinintuan kang maging. Kaya tumayo kang matatag, maglakad ng may tapang, angkinin mo kung sino ka. Dahil hindi ka kailanman itinakda para magkasya, itinakda kang maging kakaiba, makinig ka. Ang pabor ay hindi laging tungkol sa madaling buhay. Ito ay tungkol sa pagiging hinintuan para sa isang layunin na mas malaki kaysa sa sarili mo. Kung nakikita mo ang mga palatandaang ito sa iyong buhay, huwag mo silang balewalain. Yakapin mo sila dahil kapag naunawaan mo na ikaw ay pinaboran, wala nang makakayanig sa iyo kailanman. Ngayon, sabihin mo sa akin, nakikita mo ba ang mga palatandaan? Kung oo, maglakad kang may tapang sa iyong pabor.